So knowledge versus love, always choose to love. Amen? Alright? Sabi nga, knowledge can puff up, but love builds up. Nakaka-build up yan. So ipapakita mo yung paggalang mo sa kanila, mas yun pa ang makikita nila at irerespetuhin ka dahil sa pag-ibig na nakikita nila sa iyo. Are we excited for the word? Amen. Okay, so we are still in our series of 1 Corinthians, and these are the letters of Paul to Corinth. Okay, and today may matutunan tayo, very simple message, no? And I have simply entitled it, Maging Tama o Maging Mapagmahal. Ayan. So ganyan lang po kasimple at alam ko masasagot nyo na po kagad yan. Kasi po minsan tayo mga Kristiyano, no, gusto natin lagi tayong tama. Lalo na pag mga doktrina o kaya may mga katuruan, gusto itatama nyo kagad. Gusto natin lagi tayong tama. And that's good, no? But at the same time, siguro mas dapat nating maintindihan na lagi din tayo dapat maging mapagmahal. More than being always correct and always right, at papakita mo sa kanya na tama ako, mali ka. More than that, ay maging mapagmahal po tayo. Alright? So yan po ang matututunan natin today. Okay? Naalala po natin si Jesus when he was in the River Jordan. And of course, John, his cousin, saw him. At doon niya nagkaroon ng revelation si John na this is the Lamb of God. Alright? So nagkaroon siya there and then, ng revelation na si Jesus, yung kanyang palang pinsan, ay Lamb of God who takes away the sin of the world. And then Jesus submitted himself to John the Baptist, kaya siya tinawag na John the Baptist, kasi siya ang nagbaptize kay Jesus. No? So he submitted himself to John for him to be baptized in water. So nagulat si John, sabi niya, hindi ba dapat ako magpabaptize sa'yo? Yun ang tama, di ba? Because John is of course inferior to Jesus. Jesus is the Son of God. Jesus, who is the Savior, ay magpapabaptize kay John, no? Na kanyang pinsan. So, tumatanggi po si John. Let me read that verse. Sabi niya, and John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you. And are you coming to me? Ikaw pang lalapit sa akin para magpabaptize? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now. For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. And then he allowed him. So, nagpabaptize siya, binaptize siya ni John the Baptist. Okay? So, minsan, alam mo yung tama, pero minsan kailangan mong hayaan na lang. Hayaan na lang. Alright? So, ito po ay dahil sa humility na meron din tayo dahil we have Christ in us. No? It's not just about being correct all the time. Tama ka. Oo, tama ka talaga. Pero mas maganda kung lagi tayong maging mapagmahal. No? And this same love that Jesus has is the same love that we have today. The Word of God tells us the love of God has been shed abroad. Sabihin natin lahat, shed abroad. Ang ibig sabihin po nun, kung anong pag-ibig meron ng Diyos, ibinuhos lahat yon sa atin. Walang kulang. By quality and quantity, parehas na parehas po ang binuhos na pag-ibig sa atin. Nino? By the Holy Spirit. So the Holy Spirit Himself is the one who gave us, shed abroad in our hearts, the love of God. Kaya, we need to recognize, my new nature is that of love. Kaya naman, I can walk in love. Sabihin natin lahat, I can walk in love. And when you speak the truth, you speak the truth in love. Sabihin natin lahat, speak the truth in love. Okay? So, yun po ang katotohanan. Nasa atin na po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, kayang-kaya natin maglakad sa pag-ibig ng Diyos. Kayang-kaya natin sabihin ang katotohanan ng may pag-ibig ng Diyos. Amen? So, love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, love one another.
even as Christ has loved you. So una tayong inibig ng ating Panginoon, kaya naman po kaya natin magmahalan ng bawat isa. Amen? So in Christ also, we have been set free. Naniniwala po ba kayo na malaya na kayo? Parang hindi kayo sigurado, malaya na ba kayo? Yes, malaya kayo sa kasalanan, pinatawad na kayo, malayo kayo sa sumpa, wala nang sumpa sa buhay nyo. Amen? At maski sumpa pa nila, walang magagawa ang sumpa nila. Amen? Alright? Babagsak lang yan sa sahig, walang tama sa inyo. Amen? Praise God. So marami po tayong pinalaya. And, ang lamig ano? Kaya nagkakaano tayo. And, pati po sa mga maling katuruan, tayo po ay napalaya, no? Maging sa mga pamahiin, di ba? Sino dito dati naniniwala sa pamahiin? Taas ang kamay. Lahat tayo. Almost, no? Ako naman po yung pamahiin ko lang naman yung pag may dumadaang pusa, di ba parang yung lalo na yung itim, ayaw mo na din dumaan doon, no? Alright, so yun lang naman sa akin. But yung iba talaga matitindi. Bawal ka tumayo sa iyong upuan nang hindi mo iniikot ang pinggan. Sino gumawa nun? Pagagalitan ka ng magulang mo pag hindi mo iniikot yan. Yung buhay ng kapatid mo nakasalalay sa pinggan mo. Kaya kailangan mo iikot yan. Napalaya na tayo dyan. Amen? Baka nag-iikot pa kayo ng pinggan, ha? Walang katotohanan yan. Okay? Ano pa? Yung bawal magwalis sa gabi. Sino dito, hindi na nagwawalis sa gabi? Ayan. Hindi. Pwede kayo magwalis maski anong oras. Wala pong katotohanan yon na mawawala ang pera at swerte sa buhay nyo. You are already blessed in Christ Jesus. Amen? So, hindi ho nakakatakot magwalis anong oras man yan. At sabi nila, bawal mag-Sharon pagka may patay. Palusot lang yun para hindi nyo ubusin ang pagkain sa wake. Kayo naman, kumain na kayo sa bahay nyo, huwag na kayo kumain sa wake, di ba? Pero yun ang mga pinagbabawal nila at ang mga matatanda ay pagagalitan ka pag hindi mo ginawa yon. Amen? Huwag nyo na pong gawin yon. Okay, meron pa, isa pa. Bawal maligo pag Biyernes Santo. Ang babaho nyo. Pero hindi na. Malaya na tayo. Pwede kang maligo anumang araw. Biyernes Santo man yan or Black Saturday. Pwede kayong maligo. Wala pong katotohanan yon. At salamat sa Diyos, pinalaya na tayo sa ganon. Kundi, ang babaho pa rin natin. Yung mga tumatalon pa pag New Year. Tumangkad ba kayo? Ako, taon-taon, hindi ako tumatangkad. Okay? Ganyan na talaga ang height mo. So, mga pinalaya po tayo sa mga maling katuruan, bukod sa mga bagay na napaka-importante tulad ng kasalanan, ng sumpa, ng kamatayan, tayo po'y pinalaya na kay Kristo. Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Meron pa isa, yung mga katuruan na maling katuruan. Ito, very, very sharp tayo dito mga Kristiyano. Money is the root of all evil. Okay? Alam nyo bang mali yun? Money is not the root of all kinds of evil. The love for money is the root of all kinds of evil. Yung pagmamahal sa pera, hindi yung pera. Kasi kung pera, ba't may pera ka? Diba? So yung pagmamahal sa pera, yun po ang mali. Meron pa isa. Very popular to, lagi sinasabi ng mga kabataan to dati, ala ka, nagsinungaling ka, liars go to hell. Naririnig niyo yan? Liars go to hell. Ikaw naman, takot na takot ka, naku, punta ako impyerno. Hindi po totoo yun. Those who reject Jesus go to hell. But not liars. Not those who sin, nagkakamali pa rin tayo, but we don't go to hell because of our sins. We go to hell if we reject Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? And that set a lot of people free. Natutunan nila, hindi pala yun na nakakahusga sa'yo at papunta ka na sa impyerno. So, marami po mga ganyang bagay. Now, itong pag-uusapan po ni Paul has something to do with food offered to idols. This is coming from 1 Corinthians chapter 8, 1 to 13. So, yung iba malaya na sa ganung katuruan, yung iba hindi pa. So, ganun po ang sitwasyon nila. I will read this. Sabi niya po dito, now, concerning things offered to idols, we know. Sabihin natin lahat, I know.
We know that we all have knowledge. Knowledge puffs up. Nakakapagyabang daw yan, nakakapagmalaki. But love edifies. Okay, next one please. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. So ibig sabihin, huwag kang magyabang na alam mo ng lahat. But if anyone loves God, this one is known by him. Next verse. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing. Sabihin natin lahat, an idol is nothing. Okay? And sabi dito, in the world, nothing in the world. And that there is no other God but one. Okay, let's go to the next. For even if there are so-called gods, tinatawag lang nilang Diyos, Diyosan, pero hindi naman totoo. Whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, yet for us, sabihin natin lahat, for me, there is one God the Father, of whom are all things, and we for him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. However, alam natin yun, di ba? May isang Diyos, meron tayong Panginoon. However, there is not in everyone that knowledge. Hindi daw alam ng lahat yun. Hindi lahat may knowledge na ganon. Naiisa lang ang Diyos at wala na iba. No? Maski po believers. For some, with consciousness of the idol, until now, eat as a thing offered to an idol. And their conscience, being weak, is defiled. But food does not commend us to God. For neither if we eat are we the better, nor if we do not eat, are we the worse. So ang pagkain, walang nagagawa sa'yo. Walang nagagawang, hindi ka magiging more holy or less holy. Wala po yung kinalaman sa holiness nyo. Pwede kang tumaba, pero hindi ka niyan gagawing holy. Are you getting it? So sabi niya, but beware lest someone, or somehow, this liberty, o yung kalayaan mo, this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakita ka niya kumakain ng mga pagkain na inalay sa idol. So pati siya, na sa kanya, bawal yon, mapapakain din siya. But that is against his faith. And do you know that a New Testament kind of sin is that you go against your faith? Hindi mo pananampalataya yun, pero ginawa mo, that is sin to you. Okay? So let's go to the next. And because of your knowledge, shall the weak brother perish for whom Christ died? So kapatiran to, believer din to. But when you thus sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, sabi ni Paul, ito yung sa kanya, if food makes my brother stumble, magsastumble ang kapatid ko dahil sa kinakain ko, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble. So ano nakikita natin dito? Si Paul alam ang katotohanan. Ang pagkain, hindi ka gagawing holy niyan or less holy. Okay? Pero sabi niya, kung magsastumble din yung kapatid ko dahil sa kinakain ko, dahil mahal ko yung kapatid ko, hindi ko na lang kakainin yung karne. Kita ba natin yon? So maski tama siya at alam niyang hindi naman to nakakadumi o nakaka-defile ng isang tao, pero alang-alang sa pag-ibig ko sa aking kapatid, hindi na lang ako kakain ng karne sa harapan niya. Did you get this? So ganun lang po kasimple ang dinideal ni Paul, no? But this was a big deal for them kasi nasa idolatry sila dati, mga pagans to. So nahihirapan pa sila intindihin na, naku, pag inalay yan sa idol, bawal na yung kainin. Baka magalit yung idol, no? So tayo naman mga Pilipino,
wala na tayong masyadong ganito. Although may mga traces, no? So, I did a little research because I wanted to find out, meron ba talagang ganito? Kasi kung hindi ka naman taga-probinsya, hindi mo masyado alam to kung taga-Manila ka. Parang wala masyado eh. So, I did a little research sa mga Ilocano. May Ilocano ba tayo dito? Ilocano? Wala. Ayun, ayan. May tinatawag daw atang. Alam mo yon? Hindi. So it's a ritual offering of food to the dead or spirits, no? At yung food po ay inaalay nila para daw yung kaluluwa ng kanilang mga namatay ay very peaceful. 'Di ba? Parang sabihin mo, anong connection? 'Di ba? Pero sa kanila, yun yung pananampalataya nila. Ito, alam natin lahat. Si Santa Clara, 'di ba? Nag-aalay ng itlog. Santa Clara. Pinong-pino. Yan. So sumasayaw sila with eggs. Bakit? Santa Clara is for the clearness of the weather. Kaya ba, meron kang party at gusto mo na malinaw ang weather, mag-alay ka daw ng itlog kay Santa Clara. Di ba? Hello? Anong connection? Okay? Or kung gusto mo magkaanak, gusto mo magkaroon ng partner sa buhay, ay sasayaw ka na may alay na 12 itlog. Anong connection? So sa atin, does it make sense, di ba? And then meron din ito natawag na padugo. Ito nakita ko to, no? Padugo or blood offering. It's a practice of pouring animal blood sa construction site. Sino nakakaintindi nun? Ayun, ginagawa niyo yun? Mga engineer. Yes daw, ginagawa kasi ng mga ano yan sa construction. They get the blood, pour it on the construction site, para daw po walang bad luck or magkaroon ng harm during the construction. So, they still practice it. Yun, di ba? Hindi ako aware dyan. Ngayon ko lang nalaman. Pero may nakita pala ako isang beses na sa foundation, binuhos nila. Okay, lumansa lang yung lugar, pero hindi po yan ang pampatanggal ng bad luck, no? Ang gagawin lang po nyo, magdedeklara kayo ng peace, ng order, at ng blessing ng Panginoon sa lugar. That is enough, powerful enough. Amen? You don't have to pour blood. Okay? Meron pa isa, pag-anito o pagdiwata. Indigenous rituals involving yung mga shaman, di ako masyado dyan, pero Katalonan, Babaylan, mga makaluma kasi yan, no? Who communicates with spirits, often featuring lavish food, offering to secure favor. So, hopefully lahat tayo wala nang ganyan, di ba? And then, offering to spirits or to nature. Nagpapagay sila ng, alam niyo yung mga, dinibigyan nila ng cupcake yung duwende. Tawag nila doon, duwende. Yung duwende, dinibigyan nila ng cupcake. Yung kapitbahay namin, meron sila mga mushroom doon. Tapos may pagkain. Sabi ko, para saan yan? Sa mga duwende. Para daw hindi sila saktan. Sabi ko, ano ba yan? So anyway, ginagawa rin to before harvest so that ma-avoid po yung mga kasiraan ng harvest. And of course, yung mga illnesses. So parang nag-o-offer sila ng sacrifice to appease yung mga duwende. And then, of course, this we all know, pag-undas. Di ba? Undas po, All Souls Day, wherein the families gather, and then they have food offerings to the graves. Sino dito may kamag-anak? Huwag kayo. Kamag-anak nyo na ginagawa pa to. Meron pa rin? Meron pa rin? Ayun, meron pa rin. So, nag-o-offer sila ng food. Meron dyang orange, apple, tapos may mga candy, chocolate, lollipop. Iniisip ko nga nung bata ako, sabi ko, paano kaya nila kakainin to? Iniisip ko talaga. Tapos, takam na takam ka, gusto mo nang kainin. Hoy, bawal yan. Hindi mo kakainin yan. Magagalit yan, magagalit. Ganyan. Di ba? Yung mga matatanda. So, gusto mo silang umalis lahat para kakainin mo. But bawal daw yon, sasama daw ang pakiramdam mo. Not true. Unless panis na yun, ha? Pero hindi ho totoo yon. Alam po natin, ngayon po, na meron po tayong knowledge from the Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Wala pong kinalaman po yung mga pag-aalay ng pagkain sa mga inyong patay. Patay na nga, paano kakain yun? Diba? Wala na sila doon. So, first point is knowledge versus love.
Ano ba ang pangangalandakan natin? Yung knowledge natin? Sasabihin mo ba sa kanila, ay wala yan, tingnan mo, kakainin ko sa harapan nyo. Mali po yun. Huwag nyo pong gagawin yon. Dahil lahat ng matatanda doon, kagagalitan ka, hindi lang yon, magagalit po sila sa kanilang mga puso sa inyo. Maski hindi nila ipakita sa inyo, pakiramdam nila, nagmamataas ka, masyado ka nagmamarunong. Yan ay ginagawa na namin. Tapos gagawin mo yon, so they are offended by you. So instead na tayo po ay makapag-share ng gospel, kayo po ay iiwasan. Dahil titignan ka na nagmamataas, masyado ka nagmamarunong, hindi ho natin ginagawa yon, no? So instead, show the love. Respect them. Respect their offering kung yan bang gusto nila. At hindi ho magagalit ang Diyos na nire-respeto nyo yon. Just like what Jesus did, no? Tama siya, pero inallow niya na siya ay mabaptize ni John the Baptist. So, knowledge versus love, always choose to love. Kundi, yung reunion nyo na sana makakapag-share ka ng word, ay ikaw ay iiwasan ng mga kamag-anak nyo. Tama po ba yon? Kung masyado ka nagmamarunong, hayaan nyo na. Okay lang yon. Pag alis nila, di tsaka nyo kainin. Ganun lang kasimple yun. Pero wag na wag yung kakainin sa harap nila just to prove to them, wala yan. Tingnan mo, walang mangyayari sa akin. That is wrong. Yan ay pagmamataas. So knowledge versus love, always choose to love. Amen? Alright? Sabi nga, knowledge can puff up, but love builds up. Nakaka-build up yan. So, ipapakita mo yung paggalang mo sa kanila, mas yun pa ang makikita nila at irerespetuhin ka dahil sa pag-ibig na nakikita nila sa iyo. Sometimes, speaking the truth can cause a debate. Lalo na pag alam mo, debative yung kaharap mo. Mas mabuti pa, pag-ibig na lang ipakita mo. Let me share to you a testimony. I was on my way to my parents sa Pasig from Las Piñas. Walang maghahatid sa akin. Ayoko rin mag-drive na malayo. So, nag-call kami ng InDrive and nandun po ako, parang taxi, di ba? So, habang nandun ako sa taxi, sabi ko, Lord, gusto ko mag-share dito sa mama. Yung mama naman, yung driver, napakadaldal. So, nagkukwento siya. Sabi niya, yung Grab, nananakawan daw siya ng pera. Ang dami niyang complaints tungkol sa GCash, na kinakain daw yung kita niya. So, yun ang umpisa niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, pag-pray natin. Sabi ko ganyan. Pag-pray na lang natin yan, makikinig si Lord. Yan. Sabi niya, sabi niya gano'n. Doon na po nag-umpisa yung sharing namin. Kaya lang, kada share ko ng word, naglabasan kami ng Bible May Bible din siya habang nagdadrive. Kada labas ko ng Bible verse, kinokontra po niya. Same verse, pero ibang interpretation niya. Sabi ko, Lord, paano ba to? So, malapit-lapit na po ako sa amin. Ang dami na po naming palitan ng verse, marunong din siya. May sarili siyang interpretation. So, sabi ko, Lord, ang hirap. Paano ba to, Lord? So, I was praying, and sinabi sa akin ni Lord, impression lang naman, ano yan? Sa dating daan yan. Sabi ko, Kuya, dating daan ka, no? Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, wala lang. Sabi ko. But anyway, I prayed again. Sabi ko, Lord, how do I minister to this man? Ang impression sa akin ni Lord, bigay mo na yung bayad mo, kasi malapit na kami, in advance, kasi may konting traffic sa amin, sa Rosario. Bigay mo na, tapos bigyan mo ng tip. And that's exactly what I did. So, Kuya, ito na po yung bayad ko ha. So, huwag niyo na po akong suklian. Okay na po yan. Tapos nakita niya. So, sobra yung pera. Tapos alam niyo po ba, bigla siyang tumahimik. Hindi na siya nakipag-away sa akin. Sabi ko, so Kuya, tandaan mo na lang yung sinabi ko sa Ephesians ha, hindi sa gawa natin tayo naligtas, kundi sa biyaya ng Diyos. Alam mo, diretso na lang siya. Hindi na siya umimik. Hindi na, kumbaga, I realized may problema siya sa pera, di ba? And when you minister to it, it touched him. The verses, although I know there's power in the verses, but he has his own interpretation. So hindi kami magkatugma. But the love that was shown towards him, the love touched his heart. And hanggang makarating ako sa bahay namin, hindi na siya nagsalita. Sabi ko, Kuya, tandaan mo
Ganun lang siya. Ganun lang siya. Hindi na siya nagsalita. It touched his heart. Sometimes, a lot of Bible knowledge can cause debate, but a touch of love can touch his heart. Amen? So pag meron na kayong na-share, tapos ang hirap naman share nito, how about showing them the goodness of God that is in you? The grace of God that is in you? How about showing them the love of God that is shed abroad in your heart? Ipakita nyo sa Kanya, matutunaw ang puso nila. Amen? Amen. Praise God. Okay? So naalala ko po yung verse after when I went down. Naalala ko yung Matthew 5:16. Ang sabi dito, let your light so shine before men that they may see what? Your good works. Nakita nila yung kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Alright? Yung kabutihan, yung pag-ibig. And tingnan yung mangyayari. And glorify what? Your Father in heaven. Susuko sila sa pag-ibig ng Diyos. Susuko sila sa kabutihan na nakikita nila. Amen po ba? Are you learning something? Okay? So yes, marami tayong knowledge. Marami kayong verses na kabisado. Kaya lang, sometimes it's just a touch of God's goodness, God's kindness, God's love to touch their hearts. Amen? And wala pong iniwan yan sa ginawa ni Jesus kay Zacchaeus. Look at Jesus. Si Zacchaeus po kasi ay tax collector. If you don't know him, no? He's a very short man. He's a tax collector. And when he found out na dadaan po si Jesus sa lugar na yun, umakyat siya sa puno para at least makita niya man lang niya si Jesus. Now, why is Zacchaeus hated? You know, Zacchaeus is a Jew. Sabihin natin, Hudyo. Kaya lang, ang mga tax collector nun, mga Hudyo yon na nagtrabaho for the Romans. Sinakop sila ng Romans So parang ang tingin ng mga Hudyo sa mga Romans, traitor ka. Ba't ka nagtatrabaho dyan sa mga Romans na yan? Tapos isingilin mo kami ng pera para sa kanila. Kaya ang mga tao galit na galit sa lahat ng mga tax collector. Si Matthew din po ay tax collector. They are hated by the Jews. Biro mo, pare-parehas tayong Hudyo, tapos magtatrabaho ka para sa mga Romano? Sabi niyang ganon. So anyway, they are hated. At bukod doon, sila ay mga corrupt. Mahilig sila magnakaw ng pera. But Jesus, knowing that, He fully knew who Zacchaeus was. He was hated by people. But sasabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down. Alright? Because I'm going to sup with you in your house. So ano pinakita ni Jesus? Acceptance. Kabutihang loob ang pinakita niya. Wala po siyang Bible verse na binanggit kay Zacchaeus. Kagandahang loob ang pinakita niya kay Zacchaeus. Ano po nangyari? Sabi ni Zacchaeus, lahat ng ninakaw ko, ibabalik ko sa kanila. Alright? Times 2, times 4. Alright? Babalik ko sa kanila. Nagbago po. At sabi ni Jesus, salvation has come into this house. Amen? I want you to know that you're so full of the love of God, you can display that love to the people you love and share the gospel without even a scripture. Amen? Hitik po kayo sa bunga ng banal na Espiritu Santo. You can show them the fruit of the Spirit in your life and win these people for the Lord. Amen? Praise God. So, we are learning. Amen. So going back to the verse, sabi ni Paul, maski nga mga believers hindi nila kaya kainin yung food offered to idols. Believers na to kulang lang sa kaalaman. Anong gagawin natin? Kakain tayo sa harapan nila? Hindi, sabi ni Paul. Hindi natin gagawin yon. We will offend them. They have their faith na hindi dapat kainin yung pagkain nila, tapos kakain ka sa harap nila. That is wrong. Okay? So sinasabi po ni Paul, love is better than knowledge. To show love is better than knowledge. Siya mismo, alam niya, we are free from all foods. You can eat all you want. All things that are good, okay? Pero, mas mabuting hindi ko na lang kainin kung matitisod ang aking kapatid. So, ganun din yon sa mga ibang pananampalataya nyo. No? For example, sabi nung nanay, huwag ka magwawalis anak at baka lumabas lahat ang swerte. Sumunod na kayo. Diba? Huwag nyo nang, hindi, nay, wala yan. Ako, nanay talaga.
Huwag nyo na pong ganunin. Okay? So, meron pong panahon for correction. Pwede bang i-correct? Yes, pwede po. But be led by the Spirit of God. It's not always that you have to have that verse. That you have, kasi minsan sawa na sila sa iyo eh. Wala nang dating sa kanila. Pakitaan mo ng kabutihan, magugulat pa sila. Pakitaan nyo ng pag-ibig, ikatutunaw ng puso nila. Amen? Okay? And when you speak the truth, you always speak the truth in love. May pag-ibig. Hindi yung laging pa-correct, pa-sermon, di ba? Otherwise, laging sabihin nila, masyado yan nagmamarunong. Wala kasi makitang pag-ibig eh. Nagmamarunong ka lang. So pag-ibig po ay pakita natin. Just like how Jesus showed His love for the woman caught in adultery. Di ba? Hindi niya dinuro ang babae, hindi niya sinisi ang babae, kundi pinakitaan niya ng biyaya. Biyaya, biyaya. Amen po ba? Amen. Alam niyo, minsan pag lumalabas kami, may mga members akong kasama, tapos may makausap kaming tao, bago yung tao. Nagkukwento yung tao sa amin, tapos mali yung sinabi. Tapos yung mga members nakatingin sa akin. Pastora. Kumbaga, korekin mo, pastora. Dali, upakan mo, pastora. Hindi ko gagawin yun, no? Nagkukwento lang yung tao, upakan ko. Kukwento lang yung tao, kukorek ko. Kwento niya yun eh. Alam nga namang, di ba? That is so disrespectful. Okay? You don't have to correct all the time. Merong ibang pagkakataon para dyan. Biro nyo kakamit nyo lang, magkokorek ka doon. Nakakahiya naman yun. Don't do that. You know? Kaya po, alam nyo po ba, ang daming galit sa mga born again. Kasi correct tayo ng correct. Ha? Tapos, kaya ang sabi nila, ang tawag daw sa atin, born against. Ayan na yung mga born against. Kasi against tayo sa mga alam nila. Lagi daw tayo nakakontra, di ba? So, you don't do that. Otherwise, you will be offending them. They don't want to talk to you anymore. Okay? Ganun din. Tingnan nyo to sa mag-asawa. Hindi ka correct ng correct. Sa mga anak. Di ba? Nay, yung barkada ko nga pala. Ano naman yung barkada mo? Nag-church ba yung barkada mo? Yung mga barkada mo walang kwenta. Hindi man lang nagbabasa ng Bible. Nay, yung barkada ko na ospital. Pupuntahan ko. Di ba? Wala pang listen. Kaya po, dalawa ang tenga natin at iisa ang bibig. Alam niyo po ba, sinabi sa Bible yon that we are to be quick to listen, slow to speak. Baliktad. Slow to speak, quick to listen. Kaya po, dalawa ang tenga. Okay? Isa lang ang bibig. Okay? Ibig sabihin, mas makinig kayo kaysa magsalita. Amen, mga nanay, tatay. Be slow to speak, quick to listen. Ayan. Sermon na, wala pa nga sinasabi. Okay, so makinig muna tayo. Sometimes just listening to their problems is already a big help. Kagandahang loob na po yun, na ipinapakita nyo sa kanila. No? Nakikinig ka lang. Wala kang sermon. Wala kang, kasi ganito ka kasi ganyan ka Huwag na muna. Makinig muna tayo. That is the goodness of the Lord in you that you are showing. I'm trying to make you see how grace can be applied and how grace can be seen by people in you and through you. Okay? So, you don't have to correct always. Okay? Hindi kailangan laging tama, pero kailangan laging nagmamahal. Amen po ba? Okay? So, going back, katulad ng pagkain ng dinuguan. Aba, maling-mali ang pagkain ng dinuguan. Alam niyo ba yon? Pag walang puto. Pag wala lang puto, joke lang. Ibig sabihin, okay lang po ang kumain ng dinuguan. We are not under the law. Malinaw po yan sa ilalim ng batas that we are not to eat blood. But we are not under the law, we are under grace. Kaya kain lang ng dinuguan. Pero isang beses, isang buwan lang. Okay, masama naman kung sobra. Pero wala pong kinalaman ang dugo sa ating holiness, sa ating righteousness. In Christ is our righteousness. In Christ is our holiness. In Christ is our blamelessness. Amen. It's not in the food that we eat. It's in Christ Jesus, our Lord, who saved us. Amen. Praise God. So, praise God, tayo po'y pinalaya na sa lahat ng klaseng batas. No?
Of course, the land, yung law of the land, susundin nyo. Okay? So, sa kagandahan po ng New Covenant, it speaks of a better promises. Tayo po ay pinalaya na. Ang identity po natin ay na kay Kristo Jesus. As Jesus is, so are we in this world. Is Jesus blameless? Then you are blameless. Is Jesus pure? Then you are pure. Is Jesus holy? Then you are holy. As Jesus is, so are we in this world. Amen! May nakukuha po ba tayo? So dun po ang identity natin kay Kristo Jesus. We are now identified with Christ. And that's why I ask you, come, behold Him. Behold Jesus and what He has done for us. Ay, ibig sabihin po ng behold, tignan nyo si Jesus. Kasi kung ano si Jesus, yun po tayo. Yun po ang tingin ng Diyos sa atin. Kung gaano siya ka-righteous, ganun din tayo ka-righteous. Kung gaano siya ka-holy, ganun din po ang tingin ng Diyos sa atin. What a blessing that God sees us that way. Alam natin, di tayo karapat-dapat. You know yourself. But that is how God sees you today. Blameless and righteous before Him. Amen? Walang kinalaman ang pagkain kinakain mo. Walang kinalaman ng mga superstition. In Christ Jesus, we have been set free. And in that freedom, we are to serve one another in love. Pag-ibig. Number one, ang pag-ibig. Okay? So, we are forever righteous. The righteousness of God in Christ Jesus, not because of anything that we have done, but because of Christ Jesus. Because of what He has done for us at the cross of Calvary. Siya po ang sacrifice that satisfies. Yun po yung word na propitiation. The sacrifice that satisfies. Sinagot niya po lahat ang penalty natin. Wala ka nang babayaran dahil sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Amen? Amen! Praise God! Okay? Now, meron pa isa na gusto ko lang i-deal. May mga nagsasabing Kristiyano, pag may mga halal-halal, huwag kayong kumakain yan. Nakarinig na kayong ganon? Kasi halal is the permitted food of Muslims. Pag mga halal-halal, huwag kayong kumakain daw yan. Sabi ko, bakit? Kasi daw, ang mga halal daw na food is offered to their Allah. And by the way, Allah, their God, is not our God. Huwag niyo isipin, ay parehas lang yon. Hindi po, magkaiba yon. Iba yon, Diyos-Diyosan lang yon. Their Allah is not our God. Okay? Malinaw po ba yon? Malayo. Malayong malayo. Okay? And so they're saying, inaalay yan kay Allah. Kaya huwag mong kainin. Sino ba si Allah? Hindi naman siya totoo. Amen? It's not even real. I mean, may Diyos silang ganon, but there is only one God. So who is He? Alright? So yung mga sinasabi, by the way, Jollibee daw, may halal na. So, you can eat that. Even though ino-offer nila yan kay Allah, you can eat that. It does you no harm. It does not make you less righteous. It doesn't make you less holy. You are the Holy One. You are made holy by Jesus Christ. You are made righteous by Jesus, not by any other gods. Mga so-called gods. Amen? Okay? And by the way, yung word na halal, pag inaral nyo po yan, katunog po yan ng Hillel. Hillel means the shining one, which is Lucifer. So please, do not combine Allah and our God so poles apart. Okay? So, your food has nothing to do with your holiness. You have already been made holy. You cannot add to it. You cannot subtract to it. This is the perfect work of God through His Son, Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, I am made holy. I am made righteous. I am made pure through Jesus Christ. And everybody says, amen. Come on, bless the Lord. Okay, so in the new covenant, our identity is rooted in love. You are rooted and grounded in love. Hindi ka palang uugatan, nakaugat ka na.
And you are grounded there sa pag-ibig ng Diyos. So wala kang kailangan gawin para palakasin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi, nakaugat ka na doon at doon ka na lumalaki sa pag-ibig ng Diyos. In fact, the Word of God tells us, nothing can separate us from the great love of God, which is in Christ Jesus. At hindi na ho tayo mahihiwalay kay Kristo dahil ginawa na tayong dwelling place ng ating Panginoon. Amen? You're always in the love of God. Wala na makakapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Wala na, maski anong gawin mo, maski tumambling ka dyan, wala nang makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Not a thing, not even your sin, because your sins have already been paid up by Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? Come on, that deserves a praise. Hallelujah. So ang freedom po natin, our freedom is in Christ. It comes from the knowledge that there is only one God, iisa lang ang Diyos. In Isaiah, let me read this to you, Isaiah 45, 5-6, sabi po ng Diyos, I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me. Next. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. Wala na daw po bukod sa Kanya, siya lang. I am the Lord and there is no other. Amen? And Jesus is Lord. Amen po ba? Because Jesus is God. He is the one speaking here. He is the Lord. Jesus is God. Amen? So, the idols have nothing on Jesus. Wala yan. Gawa-gawa lang ng tao yan. Okay? There's only one true God. So believers, be set free. Be free in Christ. Iisa lang po ang tunay na may kapangyarihan. Yan po ang ating Diyos. We need to understand we have been set free from these wrong teachings. So, having this knowledge, i-consider mo pa rin ang iyong mga weaker brothers. Meron po mga believers, hindi po from this church, I believe, but meron pa rin mga believers na hindi nila kaya kainin ang mga fruits or food offered to the dead or to the spirits. Sabi nila, ay galing yan, inalay yan kay Buddha, wag mong kainin. Okay lang yun. Basta hindi papanis ha. Okay lang yung kainin nyo. Hindi ho kayo masasaktan. Because those gods are not even existing. Okay? So, some believers might struggle with this freedom due to lack of knowledge. Pero kayo na may knowledge, right? Pag-ibig ay pakita nyo sa kanila. Intindihin nyo na hindi pa nila naiintindihan. Huwag nyo silang mamaliitin. No, huwag nyo silang sermonan unless the Holy Spirit leads you. And when you speak the truth in love. Sabi nga ng Diyos, my people perish for lack of knowledge. No? So, nalilimitahan sila dahil sa kanilang mga kakulangan sa knowledge of God. So, Paul encourages us to be sensitive towards those who are weaker in faith. Kung nasa-sense nyo na hindi niya kayang gawin to, meron pa siya may pamahiin, intindihin nyo, no? Hindi naman kailangang i-correct kagad, ora-orada. There is a time for that. If the Holy Spirit will lead you, go ahead and correct them. All right? But show kindness, show the love of God first. Okay? And then our freedom in Christ should not be a stumbling block. Meron tayo niyan. It should not be a stumbling block for others. Kailangan po natin i-prioritize ang spiritual growth ng iba, ang freedom ng iba sa ating community. Do not look down on them just because they don't have the same knowledge as you. Mas maganda po, unawain po natin sila kaysa pakita natin sa kanila, oh, malaya ako, kaya ko inumin yan. O, kaya kong kainin yan. Hindi nyo kailangan gawin yon. Okay? So let us all live by Christ's sacrificial love. Look at Jesus. He laid down His rights out of love for others. Alam niyo po ba yun ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus, He was right all the time. Kaya lang, ibinaba niya ang kanyang rights at hinayaan niya magpapako sa krus. Pwede naman niya
pagdikdikan, ito ang totoo! Ito ang totoo! Maniwala kayo! At pwede niya ipakita lahat ng anghel, lahat ng tutulong sa kanya. Pwede niya gawin yun. He is God. But because of love, He allowed His rights to be taken from Him. Nagpapako siya sa krus ng Kalbaryo because of love. Alam niya, through His sacrifice on the cross, He will be paying for the sin of the world. Makakalaya ang sino mang tatanggap sa Kanya. And that's why He laid down His rights. Now, this is what I'm telling you. Sometimes we just have to lay down our rights. Hindi mo ididikdik yung gusto mo. Tama ka, pero hindi mo kailangang idikdik yan. Pakitaan nyo ng pag-ibig ang kapwa nyo. Amen po ba? Okay? And again, sa mga hindi pa mga believers, mga pre-believers pa sila, you know, it's okay to be with them. Jesus was with the tax collectors and the prostitutes. Of course, He did not do what they did, but He was with them. Huwag tayong iwas ng iwas. Sabi ng isa sa'yo, uy, magninang ka sa anak ko. Ay, sorry, born again ako. Ano kinalaman nun? Okay lang magninang. Punta ka sa kasal ko ha. Ninang kita. Ay, sister, born again ako. Ano ngayon kung born again ka? Nawala na yung pagkakaibigan natin dahil born again ka? Di ba? Nakakasira ng pagkakaibigan yon. Sasabihin mo born again ka, kaya hindi ka pupunta sa simbahan nila. Pwede. Pwede kang pumunta doon for the wedding, for the baptism, no problem. Hindi man kayo masusunog doon. Amen. You are free. Sabi nga natin, I am free. Malaya na tayo because our identity is not in the location, it's not in the food, all right? It's in Christ Jesus. Sabi nga natin, my identity is in Christ. Praise God. Ano ba ibig sabihin, Pastoro, ng identity? Okay, last example ko na to, and that's how simple the message is. Brother Bob, ready ka na ba? Okay. Recently, lagi ako nag-walking sa park namin. And as a PhilAm resident, ang identity ko, as taga PhilAm, my identity is I'm a PhilAm resident. And because of that, I have free access to the park, free access to the basketball court, to the pickleball court, at kung ano man yung gusto kong gawin doon sa park namin. So free yon. Bakit? Because of my identity, may benefits ako. Now recently, nagpi-pickleball na ako. Sino nagpi-pickleball? Wala. Ayun, hello. Ayan. So sa mga nagpi-pickleball, I recently found out na para magamit ko yung pickleball, magpapa-reserve pa ako. So walang bayad, pero magpa-reserve ka. So, syempre, minsan pagising mo sa umaga, gusto mo na maglaro, sarado pa yung office. So, sabi nila, if you become a member of the pickleball club, then you don't have to reserve anymore. So, sabi ko, sige, mura lang naman 500 for the whole year na yon. So, sabi ko, sige, mag-member na ako. And so, now, I can go to the court, may benefit na ako to use the pickleball court. Bakit? Because of my new identity. I am now a PhilAm pickleball member. Okay? So, yun po ang benepisyo ko. Libre na gamit ng pickleball court. Okay? So, sa atin po, na kay Kristo, no, napakadami pong benepisyo. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng mga pagpapala sa buhay. Biyaya after biyaya. Amen? We have been made righteous. We have been made holy. We have been made kings and priests before Him. At lahat po yan, libre. Wala kayong babayaran. Libre, hindi dahil cheap. Libre dahil may nagbayad na. Nagbayad ng kanyang dugo. And that is our Lord Jesus Christ. And that's why everything for you is free. Free in the kingdom of God. Because Jesus, the Lamb of God, has paid it all. Amen? Amen. So palakpakan natin ang Diyos. Asa na si Brother Bob? Ayan. So tayo po, we have been set free. But don't use that freedom
para magmataas. You have a lot of knowledge. FCI people, you have a lot of knowledge. Pero huwag gamitin yan para magmataas. Kundi, your freedom should be used to serve one another in love. And in that love, let them behold Jesus. Come, behold Jesus Christ. Amen? Did you learn something today? Simpleng-simple. Magmahal ng kapwa, huwag magmataas dahil malaya na tayo kay Kristo ating Panginoon. Let us pray. Father, we thank you for this love that you have shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Pag-ibig na marunong umunawa. Pag-ibig na sensitibo sa pakiramdam ng iba. Pag-ibig na hindi ipapakita ang aming karunungan, kundi ipakita ang kabutihan mo. Ipakita ang liwanag mo sa pamamagitan ng mga gawa na hinain nyo na para sa amin. Salamat, Panginoon, for understanding this grace in our lives. Through the finished work that you have done for us. You laid down your rights for us. You were right. From beginning to end, you were right, Lord. But you laid it down in order to save us. To display the great love of our Father God. Maraming salamat. We bless you. We bless you, Lord Jesus, for all that you have done for us. And today, we come to behold you. Behold, you as the Lamb who has taken away all our sins. We thank you for all that you have done. And let this love be shown to other people as well. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. We praise you, our Lord. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So today, as we give, we will sing that later. Can we sing that? But today, as we give, I promised a verse last time when Pastor Manny was here. And it has something to do with how do you make finances come back to you? Paano ba yun? Mag-iipon ba ako mag-iipon, Pastora, para mag-increase? No, there's a principle in the Bible that we should hear out. Pakinggan nyo ito mabuti. Kasi ang turo sa atin ng mundo, mag-save ka ng mag-save. Mali! Iba! And if you will just believe the Word of God over the Word of man, you will see increase in your life kasi ito na yung prinsipyo ng ating Diyos, no? So, in Proverbs 11:24 to 25, ang sabi po dito, one person, nagko-compare siya, one person gives freely. Sige lang siya, scatter ng giving niya. Yet, gains what? Even more. Ang dami niyang pinamimigay, pero balik ng balik sa kanya, nag-gain pa siya. And then, meron naman daw isang klaseng tao, another withholds unduly. Okay? Ibig sabihin, tabi lang siya ng tabi. No? Save lang siya ng save. Hindi siya namimigay. Pero tingnan niyo resulta. But comes to poverty. Ba't ganun? Talaga nakakakamot ng ulo eh. But this is the Word of God. It's telling you a principle, a truth that we should listen to. Hindi sa pag-iipon ng pera, yung pagiging maramot o ayaw mo magbigay, sinasabi na sa'yo ng Holy Spirit, bigay mo, ay wag na, mayaman na yan, wag ganda naman yung church. Okay? It's when we withhold that we come to poverty. Listen to the Word. Stop listening to the world. The world tells you, save. Huwag mabigay. Upuan mo yan. Yung alkansya mo, upuan mo yan. Huwag ka mong bubuksan yan. Para dumami pa. That's the world system. The system of God is so different. And in fact, He's the one who supplies the seed. Hindi sinabi yung pagkain mismo, yung buto na itatanim mo. Siya nagsusupply niyan. So there's a reason why you have seed. Because when you sow seeds, they will bring forth much more. Do you see it's consistent? Nakita po ba natin? Pero ang isip ng tao, hindi ko tatanim tong buto na to. Uupuan ko tong buto na to. Hayaan ko yung buto na yan, dadami yung buto na yan. Ano mangyari sa buto mo? Pag hindi mo tinanim, di walang babalik. It's the principle of sowing and reaping.
And until we give in to that, suko na ako, Lord. Yan talaga ang totoo. Yung sistema ng mundo ay mali. Hanggang hindi natin sinusukuan yan, we will not see the gain. We will not see the increase because we persist in the old kind of thinking, in the world system. Sabi ng iba, mahirap lang ako magbibigay pa ba ako? Lalo kang magbigay. Meron pa namang umani na walang ang tawag doon, tinatanim, di ba? Magtanim ka ng marami, aani ka ng, magtanim ka ng konti, aani ka rin ng konti, at least may ani, di ba? Pero magtanim ka ng wala, anong aanihin mo? Ay di wala rin. Ganun lang po kasimple ang salita ng Diyos. If you will just hear out the Word of God and stop with the teaching of the world, that kailangan magsubi ka lang na magsubi, tabi mo lang ng tabihan, upuan mo yan, huwag ka mamimigay. Walang buto na nagdala sa'yo ng ani dahil inupuan mo lang. Wala. And it is the same principle that the Word of God is telling us. And I don't know, this morning, the Lord just dropped this in my heart. Sabi niya, each seed will bear fruit according to its kind. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ikaw ay musician, and in your mind, the more I play, may aanihin ako dito. True, may aanihin sila. Alam niyo kung ano? Kagalingan sa pag-play ng instrument. Kagalingan sa pagkanta, inalay ko sa Diyos. Then true, ma-enhance pa lalo ang iyong boses. Pero, babalik ba ang finances? Sorry, but that's not what you sowed. If you want to have banana, ang itatanim mo ay banana. Pag gusto mo ng mansanas, kailangan mansanas seed. Guava ang gusto mo, guava seed. Each to its own kind. So what I'm saying is this, if we are ministers, don't think, ay, exempted na ako, hindi na ako magbibigay kasi kumakanta naman ako, kasi nag-usher naman ako, tsaka nagtuturo ako. It's good, and I thank God for all of you. But you want to increase in finances, then you have to sow in finances. Amen po ba? May nakikinig po ba? Let me help you. That's the way to go. God wants you to increase, but you have to know the Word. It will only produce for you the seed of its kind. Kung anong uri ng buto ang tinanim mo. So ako po bilang pastor, I am not exempted. And I will persist in sowing. Bakit? Alam ko salita ng Diyos eh. Pag hindi ako nagbigay, hindi rin ako aani. So for me, I want to sow. And I want to give my tithes. And I want to give offerings. And I want to, share whatever I have. Pag mayroon akong extra, I give to some other people. You know why? Because I see it in the Word. Hindi po ako exempted. And that's the sad story of some pastors. They think they are exempted. Ako na nagpipreach ng Word magbibigay pa ba ako? Kaya nagkakahirap-hirap. That is wrong. You want to increase in finances? You sow in finances. The same seed. I want to help you. And I believe that is what the Lord impressed in my heart today, to help those ministers because they think they are exempted. Well, of course, pag hindi ka nag-sow, exempted ka talaga, wala ka ring reaping. Amen po ba? Are we learning? So, according to your seed, you will reap. I encourage you, the Word is the truth. Give freely today and gain even more. Withhold and you will come to poverty. As simple as that. That is the Word of God. And everybody says, Amen and amen.